Isa pong matagumpay at mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin, sa mga kapatiran po ng taga-Conquer World Harvest Mission, at maging sa mga kaibigan po natin at mga kamagagawa, at maging mga kapatiran galing po sa iba-iba pong iglesia. Welcome po kayo sa gawain po na ito ng ating po live streaming. At sa iba't iba pong panig po ng bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga po sa inyong lahat. At maging po sa mga sumusubaybay po sa mga kaibigan natin, kakilala, na buhat po sa ibang bansa. Isa pong magandang umaga po sa inyong lahat. Hayaan niyo po sa ating pong pagpapatuloy. Samahan niyo po ako na tayo po ay dumulog sa ating Panginoon, sa ating pong pananalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa buhay at kalakasan na meron po kami. Salamat po sa inyo pong pag-ibig, sa inyo pong pag-iingat. Salamat po sa inyo pong patuloy na dakilang katapatan po sa buhay po namin. Lord, as we worshiping together, Lord, this morning by live streaming, Lord, we ask, Father God, ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na manguna sa aming pong kalagitnaan. At dalahin po, Diyos, patuloy mong katagpuin ang bawat isa po sa amin. O God, sang-ayon po sa iyong dakilang kalooban. And I pray, Lord, that every one of us will be empowered by your word. Gamitin mo lang po ang inyong abang lingkod na maging daluyan ng inyong pagpapala. At ang inyong pong karunungan ay sumaamin lahat ang inyong kaunawaan sa iyong mga salita. We welcome you, Holy Spirit, and we declare victory right now. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So yan, magandang umaga po muli. So tayo po ngayon mula po nung mag-lockdown nung month po ng March at ngayon po ay September na. No? Malapit na po magpasko. So almost 6 months na rin po tayo na nasa live streaming at hindi pa rin natin po tiyak kung hanggang kailan po tayo magkakaroon po ng physical gathering. Bagamat may lang po mga simbahan na po na nag-gather pero limited lang din po ang bilang. So, sa kabila po ng lahat ng ito ay nais po natin pasalamatan ng Panginoon sa pagkatuloy nga po na si Dakila. Siya po ay tapat, hindi po nagbabago ang ating Panginoon. So, ngayon pong umaga ay hayaan po natin, samahan niyo po ako sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. At meron lang po akong katanungan po sa bansa po sa atin. Ano-ano po yung mga bagay na pinapahalagahan po natin sa ating buhay. Opo? So, maaring tayo po kung paano po yung ating sarili ay ating pong pinapahalagahan, no? Ating binibihisan ng maayos ang ating katawan. Kumakain tayo ng mga sustansyang pagkain, no? Nag-e-exercise tayo at pinalalago natin yung ating individual na buhay. So, that is one way kung paano po natin binavalue yung ating pong mga sarili or yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So this time, hayaan niyo po na ibahagi ko po sa inyo ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong valuing your soul. So again, valuing your soul. So kung paano po natin pinapahalagaan ang ating katawan, no? Ang ating pong kalusugan at lahat ng ating pangangailangan. Pero much more, ito po ay isa po sa mga bilanggit ng Panginoon na napakahalaga po na i-value po natin yung ating soul or yung ating pong kaluluwa. So, later on, pag-aaralan po natin ano ba yung kahalagahan o bakit ba natin kailangan pahalagahan o i-value yung ating pong mga kaluluwa. But before anything else, hayaan po natin na samahan niyo po ako na ating pong basahin po ang salita ng ating Panginoon. At ito po yung matagpuan po sa aklat po ng Marcos or Mark chapter 8, verses 34 to 38. So ito po yung ating pong Bible text. So Mark 8 verses 34 to 38. Babasahin ko po ito sa wikang Ingles. Sundan niyo po ako. So ito po yung katagtag po ng Panginoong Hesus at ng mga tao na sumusunod sa Kanya at Kanyang mga alagad na wherein ay Kanya pong pinapahayag po yung Kanya pong nalapit po na yung Kanya pong kamatayan or muli yung kanyang pong yung kanya pong ascension po sa papunta po pag-uwi niya po doon sa langit sa kanyang ama. In Mark 8:34, this is what he says. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, "If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me." So kaharap ng Panginoon ng kanyang mga alagad at ang maraming tao. At sinabihan nila yung mga tao, ang mga nakararaming tao, at sabi nga ito, muli, then he called the crowd to him along his disciples and said, no, "If anyone would come after me."
sino man daw po na nais pong sumunod sa ating Panginoon, ano daw po ang dapat niyang gawin? He must deny himself and take up his cross and follow me. No? Parang kung sa atin pong pangunawa, parang paano natin 'to iintindihin kung wala po yung patnubay ng banal na espiritu. So sabi doon, no, if anyone would come after me, he must deny himself. Limutin daw niya yung limutin daw niya ang kanyang sarili, take up his cross and follow me. Okay, let's go to verse 35. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me and for the gospel will save it. Napakahiwaga po, no, ng mga pangungusap ng mga katagang ito ng Panginoon. Sabi, for whoever wants to save his life will lose it. Imagine, ikaw na nag-iingat ang buhay mo ay siyang mawawalan. Samantalang tinuturuan niya natin kung paano natin ingatan at alagaan natin sarili. Pero sinabi ng Panginoon, for whoever wants to save his life will lose it. Mamaya, pag-aaral natin, ano ba ang context nito? But whoever loses his life for me and for the gospel will save it. Subalit kung sino man daw po na nagbibigay ng kanyang buhay, alang-alang sa kanyang pagsunod sa Kanya at sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos ay siya pong maliligtas. No? So, in verse 36, what good is it for a man to gain the whole world yet forfeit his soul? Sa iba pong translation, what good is for a man to gain the whole world if he lose his own soul? Ano daw po ang mapaparaan ng isang tao, makamtan man daw niya ang buong daigdig, subalit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. And verse 37, or what can a man give an exchange for his soul? No? And verse 38, if anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his Father's glory with the holy angels. So, pansinin po natin, no? Lahat po tayo ay nagnanais po na makasunod sa ating Panginoon. Pero napakatindi po ng requirements dito ng Panginoon. Again, sabi doon, kung nais daw po nating sumunod sa ating Panginoon, kailangan daw nating limutin ang ating sarili. No? Take up His cross and follow me. No? When we're talking about denying ourselves, ito po yung mga bagay na ginagawa po natin. No? When we say denying ourselves, umaalis po tayo sa mga comfort zone for the sake of the gospel, for the sake of obeying to the Lord's commandments for us, no? Yun po yung denying ourselves. Umaayos tayo sa comfort zone at sinisika po natin na gumanap o tumupad sang-ayon po sa kung ano po ang nais ipagawa sa atin ng Panginoon. At hindi po madali iyon, no? That is denying ourselves, take up His cross, and follow me. Okay, yung cross na sinasabi dito, ito nga po yung yung cross na ito ay ito yung mga sacrifices natin, no? Sacrifices, and even sometimes merong persecution na tayo pinagdadaanan, no? May mga hardship, no po? At there are times na yun nga po yung self-denial. Isinasacrifice natin yung sarili natin. We are taking up the cross for the sake of the gospel, for the sake of following to the will and the plan of God in our lives. No? So, dito po tayo magbibigay ng diin. Sabi dito, sa verse 35, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me and for the gospel will save it. So part of this, napakahalaga po na ating pong maunawaan kung ano ba talaga yung ating pong pagtatalaga ng ating buhay sa Panginoon. Kasi may mga pagkakataon na hindi natin ito may tatanggi na kapag ayos yung kondisyon natin sa ating sarili, kapag everything is well, parang doon tayo, nandun yung ating gana na talagang, sige Lord, ano man ang mangyari, susunod ako sa iyo. Pero kapag dumadating na yung trials, nandun na yung persecution, nandun na yung mga hardship, nandun na yung ating sacrifices, parang medyo nasa-set aside natin yung ating binitawhan na salita sa Panginoon na whatever happens, Lord, I will follow you. So I hope and I pray that every one of us here, na anuman po yung ating pinagdadaanan o kinakaharap sa buhay, meron man tayong mga pagsubok sila rin sa buhay po natin, ay hindi po ito magiging hadlang upang hindi po tayo magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon at maglingkod din po sa mga tao na kung saan ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, especially sa mga workers ng churches, po, sa workers, sa mga manggagawa po, kapwa namin manggagawa, mga pastor and all the cell leaders and all the leaders of the churches and even all the members
of the churches. No, mahalaga po na yung ating pong commitment sa Panginoon ay hindi po nagbabago. No? Kahit na meron tayong mga pinagdaanan sa buhay, still 100% buo sa puso natin na ang buhay natin ay itatalaga natin, ipaglilingkod natin sa Panginoon the rest of our life. Amen. And sabi ng verse 36, what good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his soul? That's why our topic today is valuing your soul. Ano daw po ang mapapala ng tao, makamtan daw man niya ang buong mundo o buong daigdig kung ang kanya namang kaluluwa ay mapapahamak. Imagine how Jesus Christ gave value to the soul. No? Totoo po yun. Pwede tayong mag-acquire ng maraming bagay sa mundo ito. Excuse me. Pwede nating makuha yung lahat ng gusto natin sa pamagitan ng ating pagsikap, sa ating diskarte at galing. No? We can acquire many things of this world. Ano po? Subalit, lagi natin tatandaan na lahat po ng ito ay mayroon pong hangganan. At lagi din natin tatandaan na ang lahat ng bagay na ating pinapahalagan sa mundong ito ay matatapos. No? Pero, huwag niyo po akong misinterpret. I'm not saying here na huwag tayo pong magsumikap. Huwag tayong mangarap ng malaking pangarap upang makamit natin yung mga bagay-bagay na nilalais natin. Hindi po yun masama. Ano po? Tama po yun in a sense. Pero, sinasabi ko po dito, kung ang mga bagay nito na ginagawa natin para makamtan natin ang buong mundo or yung daigdig or yung mga nilalais natin, no? Mapuntahan natin ating gustong puntahan, pundar tayo ng mga gusto nating ipundar, no? Ng mga ari-arian o mga kagamitan o anumang bagay or isang prestigious company o business, no? Hindi po masama 'yon. Ang masama pong bagay ay kung halimbawa po na lahat ng ito yung ating ginagawa pero yung ating pong nagsasacrifice po yung ating kaluluwa or yung ating pong commitment sa ating Panginoon, no? Maganda po, nais po ng Diyos na lahat kayo pagpalain. In fact, kahit po ako bilang pastor, nagsusumikap din po ako kung paano po kami ay magiging masagana sa buhay. Now, what is my purpose? I'm praying to the Lord God that the Lord will bless us, no? In every aspect of our life, and even in finances. The reason why we just want to become a channel of blessing to many. Yun po ang dahilan. So kung ganun po yung ating pong desire, kung ganun po yung ating pong idinadalangin sa Panginoon, Lord, i-bless mo ako ng mas marami pong bagay, mas marami pong pagpapala upang ako maging dahil ng pagpapala. So, well done. That is good. So, mabuti pong bagay yung nadinidesire po natin upang tayo po maging daluyin ng pagpapala ating Panginoon. Sapagkat marami din po tayong mga kilala na mga mananampalataya na talaga sadya namang pinagpala ng sobra at sila naman yung talagang ginagamit po ng Panginoon para din po tumulong po sa mga nangangailangan and especially sa pag-spread po ng gospel. So, balik po tayo. Sabi dito, what good is for a man to gain the whole world yet forfeit his soul? So, makamtan daw po naman natin ang lahat ng bagay sa mundong ito kung ang ating naman kaluluwa ay mapapahamak. Tayo po yung pinakakawawa kasi wala tayong pambayad dito. Okay, tingnan po natin. Punta po tayo sa ating pong topic again. So, ngayon, ang tanong, mahalaga ba? Bakit mahalaga na ating pong ingatan? No? Bakit kailangan natin i-protect yung ating kaluluwa? Anyway, ano ba yung soul? No? So yung ating pong soul ay meron pong composition of three. Ano po? Meron po itong, pumapalo po dito yung ating mind, will, and emotion. So yan po. So ang ating pong pagkatao, no, tayo po ay tripart being. So we have the mind, the spirit, soul, and body. Meron po tayong spirit, soul, and body. No? Meron tayong spirit, soul, and body. So, mapansin po natin yon. At yun po yung ating pong, hindi po natin yung itatanggi na talagang ganun tayo kinreate ng Panginoon. No? So, that's why, napakahalaga po na i-value natin yung ating mga kaluluwa. Bakit? Ano ba yung mga nandito sa soul natin? So, 5 reasons why your soul matters. No? Number 1, your soul is breathed into you by God. Okay? Yung ating pong kaluluwa, sabi po ng Genesis chapter 2 verse 7, the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man become living creature.
Ganun po tayo nilikha ng Panginoon. No po, kung paano po ang Diyos nilikha ang lahat ng bagay, no, sa sanlibutan sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. No po, yung mga halaman at karagatan at lahat ng ating nakikita sa paligid natin, nilikha ng Diyos pamamagitan ng kanyang mga salita. Subalit, tayo po ng mga tao, nung tayo nilikha ng Panginoon, ipinorm niya tayo sa alabok, no? At pagkatapos nung na-form niya bilang katawang tao, no, sa pamamagitan po ni Adam, sabi niya yung alabok na yon ay hiningahan ng Panginoon yung nostrils, no po, ni Adam, at siya po ay naging isang living creature. Amen. Imagine kung ang tao ay walang hininga ng buhay ng Panginoon. Siyempre, walang buhay. So, ganon kahalaga. Your soul is breathed into you by God. That's why we have to value our soul. Sapagkat ito po'y pagpapala ng ating Panginoon. The life that we have, galing po ito sa ating Panginoon. So, Adam is a living soul. Naging living soul na po si Adam. So, kapag po ba buhay na yung kaluluwa, yung katawan natin na dating patay, tapos hininga ng ating Panginoon, naging living soul. So, this soul is capable of knowing God and enjoying God. So, yun. Meron na po tayong kapasidad para po atin pong kilalanin ng Diyos, at the same time, ma-enjoy po natin yung presence ng Panginoon. It is also capable of sinning against God. No? Something the animals cannot do. So, di ba, naalala po natin kung paano po si Adam, no? Binigyan ng buhay ng Panginoon, at the same time, binigyan din siya ng and to enjoy God. Pero tandaan din po natin, doon din po dumating po yung pagkakataon sapagkat nilikha po ng Diyos ang tao na meron po tinatawag na free will, no? Meron po tayong kalayaan, hindi po tayo kinokontrol ng Panginoon, hindi tayo ginawang robot na ito gawin mo ito, gawin mo yan, hindi. Binigyan tayo ng Panginoon ng malayang pagdedesisyon kung ano po ang gusto nating tahakin sa buhay. So, alam natin yung story that Adam fell, bumagsak si Adam sapagkat siya ay sumuway sa ating Panginoon. So, we are made in the image of God. Tatandaan po natin, tayo po yung nilikha ng Diyos, nakawangis ng Diyos. So, yun po ang dahilan kung why we have to value our soul. Because we are made in the image of God. Opo, ikaw at ako, tayo po ay nilikha ng Diyos according to His image. Kawangis tayo ng ating Panginoon. And God has breathed life into you, and that life will never end. Tatandaan po natin, no? Na ang ating pong katawang lupang ito, time will come, no? Tayo po ay, kung paano tayo binigyan ng buhay ng Panginoon, no? Binigyan tayo ng buhay. So, eventually, kapag dumating po yung talagang perfect time ni Lord, babawiin ng Diyos ang ating buhay, no? At iiwan natin itong katawang lupang ito. At itong katawang pong lupang ito, no? Ibabari, no? Ililibing. So, wala na yon, wala nang sense, wala nang saysay, wala nang buhay itong ating katawang lupa. But, our soul will remain alive. Hello? Our soul will remain alive. Our mind, will, and emotion. Patuloy po yung mabubuhay. At ito po yung meron tinatawag na eternity. No po? Kaya po napakahalaga na i-value po natin yung ating mga kaluluwa, yung ating pong buhay na ito na meron po tayo, sapagkat hindi po dito natatapos na kapag namatay ka, natapos na yung buhay mo. Hindi po yun. Meron po tinatawag na eternity. No? Ang ating pong, yung ating pong kaluluwa, ito po ay haharap sa Panginoon in His time. No? Haharap tayo sa Panginoon at dalawa lang po ang pagtutunguhan ng tao. Ang sabi ng Biblia, this is heaven and hell. So later on, we'll be seeing that. So, yun ang una, your soul is breathed into you by God. Number two, your soul is the source of all your achievement. Am I right? Tama po ba? Bakit po natin masasabi na ang ating pong soul ay source of our all achievement? Why? Halimbawa, sa mga musician, nasa music industry, no po? Kung bakit po ang isang tao ay nakakasulat ng isang awitin, no po? Ito po ay buhat po ito sa kanyang emosyon or sa kanyang kaisipan, sa kanya pong mapanlikhang sining. At yan po ay bahagi po, part po yan ng ating soul. Amen? So, your soul is the source of our achievement. In music, they came from the soul of the composer who wrote it. Ano pa?
Halimbawa, kung ikaw isang artist, so ang isang artist, sa kanya pong mga sining, sa kanya pong mga galing at husay ng kanyang mga kamay, at maging ah, ng kanyang obra maestra, ito rin po ay galing po from the soul of the artist. Yan po, yung kanyang imahinasyon, yung kanyang dedication, na andun po yun. And that is also a part of the soul. That's why it is very important for us to value our soul, no? Napakahalaga na ating pong pangalagaan ang ating pong mga kaluluwa. And another one, yung mga mahilig po sa sports, no? Sports, every great sports achievements has come through relentless commitment, discipline, desire, and determination of the athlete. From the soul, of course, galing pa rin dito sa ating kaluluwa. Na po, kung paano po nagtatagumpay yung mga nasa sports persons, no? Ito po ay talagang nilakipan po ng dedication, ng commitment, ng discipline, and the desire para ma-achieve niya yung kanya pong galing at husay, no? At siya po yung magtagumpay sa larangan po ng sports. And that is also bahagi po yun ng ating soul. Sapagkat yung ating pong soul, yung mind, will, and emotion, yung po yung tumatrabaho dyan para po magtagumpay sa mga larangan na yan. Okay, number 3. Your soul is the cause of all your sin. Tama? Yan din pong kaluluwa na yan. Yung kaluluwa na meron po tayo na nakatira sa ating katawan, yun daw po ang nagiging cause din ng sin. Sabi ng James chapter 1 verse 14, each person is tempted when he is lured and enticed desire. Ano po? So, yung ating pong, tayo po ay natitempt, tayo po ay nagkakasala dahil din po sa ating pong, kapag po na-entice, no? Yung ating pong desire. And our desire is part of our soul. Kaya temptation comes to us through the world, no? Dumadating po ang temptation sa pamagitan po ng ino-offer po ng mundo. Ano po? Kaya yung sabi ng ating pong key verse, ano daw po mapapala ng tao, makapagdaluhan niya ang buong mundo, subalit ang kanyang mga kaluluwa ay mapahamak. Maraming mga tao ay isinasacrifice nila yung kanilang pangwalang hanggang buhay kumpara po sa binibigay ng mundong pansamantalang kasiyahan. Narinig niyo po ba na minsan na yung meron kayong kakilalang kababaihan, ano ba itong babae na ito? Halimbawa, ibinenta na niya yung kanyang kaluluwa. So, anong ibig sabihin nito? Ito po yung mga bagay na para lang makasurvive sa buhay nito, kahit po yung kanyang pagkatao. Ano po, ang kanyang kabuuan ng kanyang pagkakatao ay ilagay niya sa bingid ng kapahamakan o ng disgrasya for the sake to survive, no? Halimbawa, yung babae na dapat ay namumuhay according sa purpose ng Panginoon, maging mabuting individual. Subalit pinasok niya, halimbawa, pinasok niya yung GRO, no? Pinasok niya yung iba't ibang uri ng kasalanan, yung po sinasabi na ibinenta na niya yung kanyang kaluluwa. So, kapalit nito ay walang hanggan din naman itong paghihirap kapag po ito ay hindi po nating sinuko, ibinigay sa Panginoon yung ating pong mga buhay. Kaya po napakahalaga na atin pong i-discipline yung ating mga sarili at ingatan po natin na wag po tayong matukso ng inaalok po ng mundong ito. Lalo na po ngayon na tayo po ngayon ay nasa social media na platform, no? At lahat ay dito na natin makikita yung ating pakipag-communicate sa mga tao, dito natin pinadadaan, no po? Yung ating ding mga nararamdaman ay minsan ay dito din madalas, hindi lang minsan kundi madalas dito rin din natin inilalagay din po sa social media na wherein it is very dangerous for us. That's why we're not advising kung kayo po halimbawa ay may pinagdadaanan sa buhay, ipopost nyo sa inyong Facebook wall, sabihin nyo, I'm not feeling well, I hate someone, ito ganyan, o ito na, ganito ang aking pinagdadaanan sa buhay. Hindi po dapat natin to inilalagay po dyan sa social media. It's better to talk to the Lord, no? Or talk to someone wherein makakatulong sa atin para po tayo ay ma-encourage, para po tayo may pag-pray. So, each person is tempted, sabi ng James 1:14 again, each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. So, temptation comes to us through the world, the flesh, and the devil. So, yan po ang gawa po ng temptation.
And number 4, punta tayo sa number 4. Why we need to value our soul? So your soul will last forever. Yun, katulad na sabi ko po kanina, ang ating po mga kaluluwa na ito po ay, yung ating pong itong lupa, iiwan po natin ito, pero yung ating pong kaluluwa, it will last forever. Ito po ay haharap sa Panginoon. Ito po ay ipagbibigay sulit natin sa Panginoon. Sabi ng Matthew 10:28, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. So huwag daw po tayo matakot sa mga tao na mga nagbabanta sa atin na tayo ay patayin o kitilin ng ating buhay. So bakit patakot po tayo sa pumapatay po ng ating kaluluwa? So what is the point here? Mahalaga po na ang ating pong kaluluwa ay hindi po natin sinasangla sa sanglibutang ito. Hindi po natin ito i-compromise. Hindi natin i-compromise yung ating pananampalataya, yung ating pong pagmamahal sa Panginoon laban po sa mga inaalok ng mundong ito. No? So sapagkat pwede tayong patayin yung katawang lupa natin ito, pero kung ating naman pong kaluluwa, kung ating conscience, kung ating pong kalooban, yung ating innermost being, no, na part of our soul, ay ito po ay talagang ibinigay natin sa Panginoon, isinuko natin sa Diyos, wala po tayong dapat ikatakot. Sapagkat alam natin na bawian man tayo ng buhay, kitilan man ang buhay po natin, siyempre hindi ating gusto yon, pero may pagkakataon na nangyayari mga bagay na wala tayong dapat ikatakot sapagkat alam natin na tayo po ay ligtas. No, ligtas yung ating pong kaluluwa sapagkat tayo po ay talagang itinalaga natin yung ating buhay sa Panginoon, hindi natin ito ikinompromise sa mundong ito. Sa halip ay ating pong itinalaga, ating pong ibinigay, ating pong pinagkaloob yung ating sarili sa ating Panginoon. Okay. So your life had a beginning, but it does not have an end. Tatandaan po natin, meron po ang ating buhay po ay meron simula, pero tatandaan po natin ito po din ay walang katapusan. Sapagkat namamatay nga lang po yung ating katawang lupa. Halimbawa, kapag ang isang tao ay namatay, kung ikaw ay mayaman, no? Kung ikaw ay mayaman, siyempre, makakapagpagawa ka ng magandang libingan, no? Kung ikaw naman ay simpleng mamayan lang, kaya minsan patong-patong yung tawag dito, yung pinaglilibingan, kasi ganun lang yung ating kakayanan. Pero tatandaan po natin, hindi po mahalaga dito kung ikaw ay namatay na maganda yung inyong pinaglibingan o hindi ganun kaganda. Kasi ang totoo pa rin, no, yung katawang lupa na yan ay dyan lang yan, nakalaga. Pero yung ating kaluluwa, kumusta naman yung ating pagkatao? Kumusta naman yung ating pong pamumuhay bilang anak o alagad ng Panginoon? Are we living our life giving value to our soul for eternity? Ginagawa ba natin yung mga bagay na nagbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa Panginoon? We have to be wise. Nowadays, talagang ang mga tao ay nagagahol at nagpapanik kung para sa kanilang kinabukasan. At maraming pamamaraan ngayon na ginagawa ang mundo para mga tao ay makasurvive, para din sumagana sa buhay. Pero lagi natin tatandaan na dapat ay maging wise po tayo. Gawin po natin yung mga bagay na kung saan ay ginagawa natin yung mga bagay out of our conviction, out of righteousness, out of holiness. Pagkat sabi ng Matthew chapter 5, without righteousness and holiness, we will not see the Lord. Amen? That's why we have to be careful sa lahat po ng ating pakipag-transact sa mga tao. Kasi sa panahon po ngayon, talagang nandiyan po, uso talaga yung transaction with other people, no? Para lang tayo ay kumita ng ating kabubuhay. At maging maingat po tayo, maging mapanuri po tayo kung sino po yung mga dapat na tao natin tinatransact. No? Sapagkat pwedeng ito po ay magbulit sa atin sa kapahamakan, pwede naman na ito ay akayin tayo para tayo magtagumpay sapagkat kung itong tao ito ay gumagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon. So that's why it's very important for us that the Holy Spirit, the Spirit of God, ay patuloy pong maghari sa buhay po natin. Because without the Spirit of God, so wala tayong discernment. Hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan kung sino yung mga taong kinakasalamuhan natin. That's why we have to pray to the Lord every day of our life that give us the discernment of Spirit for us to know yung mga tao po natin nakakasalamuha ay malaman natin whether they are good or bad. Kung sila ba ay padala ng kaaway o sila ba ay padala ng Panginoon. Amen? So dalawang klase lang yan. Yung mga tao na na-encounter natin, it's either padala ng Panginoon o padala ng kaaway. That's why, sa tingin niyo po ba, yung mga tao po ba na inyong pong ini-engage o kinaka-engagean or pinapakisamahan
o dealing with some transaction, are they the people whom God sinend sa inyo ng Panginoon? So we have to be careful about that. Sapagkat napakahalaga na sabi nga ay mahalaga na pinipili natin yung mga tao natin para kasamahan. Amen? So, let us be careful. So, yun, number 4, ang sabi po doon kanina ulit, your soul will last forever. So, your life had a beginning but it does not have an end. I have a soul, lagi natin tatandaan ito, that we have a soul, it's inside of us, I can see it, but it lasts forever. No? Meron po tayong kaluluwa na hindi natin nakikita, na itong kaluluwa na ito, it will last forever. So, you try to save your life and you lose it. But Jesus says, if you lose your life to me, you will save it. Ito po ang masarap sa Panginoon. Na po, lahat po ng ating ginagawang pagpapagaan, sakripisyo sa gawain ng Panginoon, sa ating pagsunod sa Panginoon, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa lahat po ng mga pasakit na ating pinagdadaanan, hindi po madali ang maging isang lingkod ng Panginoon. Ano po? Kasi tayo na halimbawa sa mga pastor, mga leaders and churches, no, hindi naman po iniisip lang natin sarili natin. Kasi gano'n niya po ang kapalit ng pagiging alagad o pagsunod natin sa Panginoon. We have to deny ourselves. No? There are times, or even sometimes, most of the time, umaalis po tayo sa comfort zone natin para lamang po abutin natin yung mga tao na nais po natin ipaabot sa atin ng Panginoon, ipinagkatawa sa atin ng Diyos. Yun po. So, it requires sacrifices. No, it requires a heart, no, na talagang nais natin na makapaglingkod sa Panginoon the rest of our life. Pero sabi doon, ang sabi ng talata ay, ang sabi ng ating pinag-aralan, you try to save your life and you lose it. But Jesus says, if you lose your life to me, you will save it. Kapag ibinigay natin yung ating buhay sa Panginoon, no, na ang tingin ng mundo, ito ay kawalan. Di ba, minsan nakakarinig tayo, itong mga born again na ito, itong mga Kristiyano na ito, wala nang ginawa kundi mag-aral ng Biblia, sumunod sa kanyang mga leader, sumunod sa Panginoon niyang ito, and everything, no po. Pero yun po sinasabi ng Biblia, no? Kung sino man daw po na kanyang buhay ay tinalaga sa Panginoon, siya naman po magkakaroon nito. No? That is part of our life. Persecution. There is sacrifice, there is suffering for the sake of the gospel, for the sake ng ating pong pagsunod at pagtatalaga ng ating buhay sa ating Panginoon. Amen. And number 5, lastly, your soul will experience everlasting joy or misery. Your soul will experience everlasting joy or misery. That's why it's very important for us to value our soul. If we're going to look the story of in the book of Luke chapter 16 verse 22 and 23, ito po yung kwento ng kamatayan po ni Lazaro at ng mayaman, no? At ng mayaman, ano po? So parehas po sila ay namuhay sa daigdig na ito. Yung mayaman ay sagana sa lahat ng bagay, no? Talagang marami siyang in-store na kayamanan sa lupa. At ang sabi niya, no, siya mayaman na nga, no, siya nakapag-tipo na ng kayamanan, sabi niya, he will enjoy his life, no? He will marry, he will go there, no? Gagawin niya lahat ng bagay, mag-iinom na lang siya, maglalasing, no? At sabi nga ng Panginoon sa kanya, you are full, no? Sapagkat ngayon din ay kukunin ko ang inyong kaluluwa, no? So, madalit sabi, ito pong mayaman ito ay namatay. At ang kanyang kamatayan, ang sabi ng Biblia, sabi po sa Luke chapter 16, ang kwento po dito, ang mayamang ito namatay, at ang kanyang katawang lupa ay nilibing, subalit ang kanyang kaluluwa, ang sabi ng Biblia, ay dinala po ito sa Hades. Well, nakatumbas po nito ay impyerno. Nahiwalay sa Panginoon ang kaluluwa ng mayamang ito, at doon po naghihirap sa lugar po ng Hades o ng impyerno. Samantalang ito si Lazaro, habang sinubuhay dito sa lupa, talagang kanyang buhay ay itinalaga niya sa Panginoon. No, ibinigay niya sa Panginoon. No? Talagang sinikap niya na talagang si mamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. And the reason why hindi man siya kasing yaman nitong lalaking ito na mayaman, na namatay din. Subalit, higit na mayaman si Lazaro sapagkat siya ay nasa piling ng ating Panginoon. Amen? Hindi pinarusahan yung kanyang kahaluluwa.
That's why, napakahalaga na maunawaan po natin. That's why we have to value our soul. Ingatan po natin yung mga desire ng ating mga puso, yung mga naisin natin, yung mga pangarap natin, no, nag-aayon po sa ating kaisipan. Dapat ito po ay genuine, no? Dapat ito po ay pure. Dapat ang ating hangarin sa buhay na ito, kung nais po nating magtagumpay sa buhay nito, ang layunin natin dapat ay mabigyan karangalan ng ating Panginoon. Kung ikaw ay naghahanap buhay, ikaw ay nagninegosyo, ikaw ay pumapasok bilang empleyado ng gobyerno, bilang isang office workers, ikaw man ay isang anumang uri ikaw na manggagawa. So, kung ginagawa mo ito nang naayon sa kalooban ng Panginoon, you are blessed. At pararangalan ka ng Panginoon as long as hindi mo ikino-compromise ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen. So, kaya, I pray to the Lord that every one of us will become successful. No po? Sapagkat yun po ang dakilang kalooban ng Diyos. Ang lahat po tayo ay managana. Ang sabi ng Biblia, nais ng Panginoon tayo po'y managana sa lahat ng aspeto ng ating buhay. And that's the reason why Jesus came here on earth. No, ang sabi ng salita ng Diyos, no po, ang Panginoon na mayaman, no, siya po'y naging mahirap. Para po tayo na maging mahirap, tayo po ng mga mahirap ay maging mayaman. Amen? Imagine, iniwan ng Diyos ang lahat ng kayamanan doon sa langit, yung lahat ng karangyaan at bumaba sa lupa at nag-anyong alipin. Para tayo ng mga alipin ay makalaya, tayo ng mga mahirap ay maging mayaman, tayo ng may mga sakit at karamdaman ay pagalingin ng Panginoon. Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. That's why, nais po ng Diyos na maranasan po natin ang tunay na kasaganaan. At ang tunay na kasaganaan na ito ay ang mga bagay na ginagawa natin na nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kung ikaw ay isang negosyante, gawin mo ang pagninegosyo ng naayon sa kalooban ng Panginoon. No, kung ikaw ay isang manager ng isang company, gawin mo ang maging mabuting manager o pagkatiwala ng Panginoon sa mga tao na iyong nasasakupan at maging sa properties na pinagkatiwala sa iyo ng iyong Panginoon, ng ating Panginoon. So, your soul will experience everlasting joy or misery. Tatandaan po natin that death takes life from the body, but not from the soul. Po, kukunin po yung ating buhay sa ating katawan, pero yung ating pong kaluluwa, ito po ay for eternity. Everlasting joy if you die with the Lord, and torment if you die for yourself. Tatandaan po natin, mararanasan mo lamang ang tunay na kagalakan for eternity, po, if you die with the Lord. But, kung ikaw po ay mamamatay para lang sa iyong sarili, torment, no? Ito po'y paghihirap. Maraming mga tao na pinaglalaban niya yung kanyang sarili. Namumuhay siya para sa kanyang sarili. No po? Parang ang Diyos niya yung kanyang sarili. No? Maraming mga tao ganun. They don't need God. They don't depend on God. Kasi feeling nila, kaya nilang lahat ng bagay. Pero tatandaan po natin, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, no? Apart from the Lord, we can do nothing. Apart from the Lord, we can do nothing. Kapag tayo po ay hiwalay sa ating Panginoon, wala po tayong magagawa. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin. Napakahalaga po na patuloy po nating italaga, ibigay po natin ang ating sarili at ang ating buhay, ang ating layunin, ang ating naisin, ang ating mga pangarap sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Okay, remember, no? Tandaan po natin to. Remember, there is heaven to pursue and a hell to avoid. I will repeat. There is heaven to pursue and a hell to avoid. Amen? Tatandaan natin that we have a soul. Your soul can be saved and it can be lost. Saan po tayo doon? No? So, makikita po natin dito that to lose your soul is the ultimate disaster. Okay? Think about it. To lose your soul is the ultimate disaster because it is the only loss for which you can never recover. Amen? Totoo po yun. Kaya maging maingat po tayo. Pwede pong masangla yung ating kaluluwa dahil lamang po sa mga ninanais natin sa mundong ito. Pero lagi natin tatandaan that we have the God. Kaya mahalaga po yung tinatawag na total surrender to the Lord. Amen? Nung isang araw lang po, nung ako po ay nagme-meditate na salita, sabi ko, Lord, I'm always doing my daily devotion. Pero ang prayer ko that day, nung isang araw na sabi ko, Lord, I just want to encounter you deeper. Yung mas malalim. Katugpuin mo po ako, Panginoon. Na hindi ako gumagawa nito dahil
para lang masabi ko na ako bilang pastor ay nagbababad sa iyong salita o nagdi-devotion. But Lord, all I want is to experience the power of your word in my life. You know what? Nung nagdi-devotion po ako, grabe. Talagang grabe yung aking pagtangin sa Panginoon. Grabe yung pagluha ko sapagkat naramdaman ko yung kung gaano ko kahalaga sa Panginoon. Kung gaano niyo ako kamahal. Na wherein ako ay occupied ng marami kong plano, marami akong iniisip, marami akong gustong magawa, marami akong gustong tagumpay na makamit sa buhay. Pero niremind ako ni Lord na ang tanging tagumpay lang, sabi ni Lord sa akin, I am your victory. No? Ako ang iyong tagumpay. Amen? Kapag po ang ating buhay ay nasa Panginoon, ano man meron tayong kinakarap sa mundong ito, tayo po ay managumpay. That's why, sabi ng ating pong Bible verse, ang ating life verse ng Conquer World Harvest, Romans 8:37. We are more than a conqueror through Christ Jesus who loves us. Amen? Lahat tayo ay nangangarap, lahat tayo nagnanais. Walang sino man tao na hindi nais magtagumpay. Lahat tayo ay nais magtagumpay. Subalit tatandaan po natin na ang tagumpay na ating hinahanap na ito, sinasabing tagumpay na sinasabi ng salita ng Panginoon, ay ito po ay ang pagsunod natin sa dakilang kalooban ng Diyos. Sa lahat po ng ating ginagawa, sa lahat ng ating pagpaplano, sa lahat ng ating mga pangarap, napakahalaga po na ang lahat ng ito ay ating pong itinalaga o isinuko sa ating Panginoon. Ibinigay sa ating Panginoon. Nais po ng Diyos na tayo po ay haharap sa Kanya na talagang walang kapintasan, na walang bangis, walang bahid na dulas. Kaya napakahalaga po ang salita ng Diyos ay lagi po nating binubuli-bulay. Sapagkat the Word of God, it is the living water that purifies our heart, that sanctifies our heart. Amen. Doon natin nasasalamin din yung ating mga sarili. Kapag tayo nabubuli-bulay sa salita ng Diyos, nakikita natin sarili natin. Nakikita natin kung gano'ng kadakila, kung gano'ng kabanal, kung gano'ng matuwid ang ating Panginoon, at tayo naman nakita natin yung ating kawalan. That's why we have always to rely our life in the Word of God. We have also to rely all that we need to the Lord. Sapagkat siya po ay nagbibigay ng lahat ng ating pong pangangailangan. Kaya mga kapatid, this is my challenge to every one of us here sa live streaming. Na po, lahat, I believe that every one of us, nais po natin magtagumpay sa buhay na meron po tayo. At maratan tayo ng Panginoon, talagang lahat tayo ay nagtatagumpay sa buhay na ito. But the very key, the only key for us to become successful in life is doing the purpose of God in our life. What is our purpose? Our purpose is to love God and to love people. Amen? That is our bare purpose, to love God and to love people. Let us continue to increase in love. No? At nababawasan yung pagmamahal niya kapag nababawasan din yung ating paglapit sa ating Panginoon. Kaya mahalaga, araw-araw talagang tayo lumalapit sa Panginoon upang tayo lumago sa pagmamahal sa Panginoon. At yung paglago natin ng pagmamahal sa Panginoon ay lumalago rin yung ating pagmamahal sa ating kapwa. Amen. Begin. The love of God will be spread to your family. Yung pinakamalapit sa iyo. Baka maaaring ibang tao, binibigyan mo ng pagpapahalaga sobra, pero yung pamilya mo, napakadamot sa pamilya mo. It's time for you. It's time for us na talagang i-value natin yung ating mga mahal sa buhay. I-value natin yung pagmamahal ng Panginoon. I-value natin yung ating soul. No? I-value natin yung ating pong kaluluwa na ito. Na kung saan ito po ay haharap sa Panginoon pagdating ng takdang panahon. And we are praying to the Lord that every one of us, hindi po tayo huhusgahan ng Panginoon, kundi tayo ay pararangalan ng Diyos. Kaya habang tayo nandito po sa mundong ito nating ginagalawan, sa lupa nating ginagalawan na ito, ating pong gugulin ang ating mga buhay, ang ating mga sarili, ang ating oras at panahon para sa Panginoon at para sa mga taong pinagkatiwala sa atin ng Diyos upang sila'y akayin doon po sa kaliwanagan, doon po sa hahantong sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon.
Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa ating pagtatapos ay nais ko po na samahan niyo po ako ng manalangin. At tayo po nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa kabila po ng challenges o sa kabila po ng transition natin kinakarap na ito ay still tayo po ay magkakasama pa rin. Still tayo po ay connected sa Panginoon. Still we are connected to each other. So with our family. We thank God for that. No? So let's just enjoy every moment of our life. Let's enjoy the presence of our family. Na po, ating pong i-value so much yung ating pamilya. Sapagkat ang Diyos sobra niyang pinapahalaga yung pamilya. Amen. So let us pray together. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming pong salamat po sa umagang ito. Patuloy po kayo naniniwala at nagtitiwala, Panginoon, na tunay nga po na Ikaw ang Diyos na siya pong mag-iingat, gagabay at magpapala po sa bawat isa po sa amin, sa bawat pamilya, Panginoon. Lord, I pray for whatever we have heard this morning, Lord God, kung gaano po kahalaga ang aming pong kaluluwa at kung paano po namin pahahalagahan po yung aming mga kaluluwa. Lord, tulungan niyo po kami na makasunod po sa iyong dakilang kalooban. Lord, give us the passion, Lord God, to get to know you more in our lives. Lord, give us the passion, Lord God, to love you more, to love people, Lord God, na iyong pong pinagkatiwala at ibinigay sa amin. Lord, I pray, Lord, that in these challenging times, Lord, in our transition time, Lord God, due to pandemic, Panginoon, ay patuloy po kami na mas lalo kami mapatatag sa aming pananampalataya. Mas lalo po kami mapalakas, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. At patuloy mong magamit yung mga buhay po namin upang patuloy po kaming umabot ng maraming tao upang kumilala sa iyo at magtalaga ng buhay sa iyo, Panginoon. Lord, dalayan ko sa umagang ito, patuloy mo pong pagpalain ang bawat tagapakinig at bawat tagasubaybay sa live streaming ito, Panginoon. Lord, I don't know kung ano po kanya pong current situation, current challenges ng buhay na meron siya, Panginoon Lord. But I pray, Lord, in the name of Jesus, patuloy na ikaw po ang magbibigay sa kapatid yung ito ng katatagan. Patuloy ko ang magbibigay sa kanya ng pag-asa. Patuloy ko magbibigay sa kanya ng paglagong pananampalataya, Panginoon. And Lord, I declare that these people, Lord God, hallelujah, hallelujah, He will be able to overcome this trial na kanya pong kinakaharap ngayon. At ikaw po, Panginoon, ay mabibigyan ng kaluwalhatian sa kanyang buhay. Lord, maraming po salamat. At patuloy ko rin hinihiling, Panginoon, ang patuloy mong pag-iingat at pagpapala sa bawat pamilya po namin, Panginoon. Sa lahat ng sumusubaybay, Panginoon, mula Luzon, Visayas, and Mindanao, and even, Lord God, sa labas ng aming bansa. Lord, I declare right now, Lord, your divine protection for their family in the name of Jesus. Lord, I continue to declare, Lord God, your blessing, Lord God. Hallelujah. Sa lahat ng aspeto ng buhay po namin, sa aming kalusugan, sa aming relasyon, sa aming pamilya, sa aming relasyon sa iyo, Panginoon, and even, Lord, in finances, Lord, in the name of Jesus, Lord, I pray, God, for breakthrough in finances, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon. Wala pong pamilya ang maghihirap, wala pong pamilya ang mangungutang, wala pong pamilya, Panginoon, nakakapusin sapagkat tinawag mo pa, Panginoon, end of the day, Lord God. Tinawag mo po kami, Panginoon, upang kami po ay iyo pong pagpalain, upang kami ay pasaganain. Kaya maraming pong salamat. Patuloy po kami humawak sa iyong mga salita, Lord God. I declare, Lord God, your abundant blessing that comes from heaven, Lord God, na hindi po naubos. Ang patuloy niyo pong ibubuhos, ipapadaloy, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Lord, I speak blessing, Lord God, right now. Hallelujah. Lord, I continue to declare, God, blessing, Lord, sa bawat iglesia, Panginoon, ng Conqueror World Harvest Mission. Mula po sa iglesia, Panginoon, ng CWSM Pandi, Bulacan, Lord God, headed by Pastor Vic and Pastora Marisa, Lord, I declare, God, your divine provision for their church, Panginoon, hallelujah, for their family, for every family, Lord God, in CWSM Pandi, in the name of Jesus, hallelujah, protect them, shield them, Lord, with your presence, and let your abundant blessings flow in the name of Jesus. I denounce and I demolish the spirit of poverty, spirit of bankruptcy in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let your favor be upon them, Lord God, and help them, Lord God, to become a good managers of all the blessings that you have entrusted to them, Lord.
In the name of Jesus. Ganun, Lord God, itinatas ko rin, Lord God, ang CWSM, masuso, Panginoon, sa pangunguna po, Panginoon, O God, ni Pastor Manuel and Pastor Maylin, Lord God. I pray, Lord, your divine provision also for them. I pray for your protection for them, God. I pray, Lord God, for your wisdom to be upon them, Lord God, Lord. Ilayo mo po ang mga kapatiran namin ito, Panginoon. Hallelujah. Ang bawat pamilya, Panginoon, ng CWSM masuso, Panginoon, Lord, sa anumang uri at banta ng kaaway, Panginoon. And Lord, I pray for your divine covering of your precious blood to be upon them. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming po salamat, Ama. At patuloy po na aking didig na nakatagumpayan sa kanilang mga buhay. At tuloy nga po na wala rin sa kanilang maghihirap. Patuloy mo silang prasaganain. At hayaan mo pa habang sila'y pinagpapala mo, Panginoon, ay patuloy nga po mabigyan ng karangalan ng iyong pangalan. At patuloy sila din maging daloy ng pagpapala para po sa mga nangangailangan. In the name of Jesus, I pray for the peace of God will be upon them. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Itinatas ko rin, Lord God, ang CWSM San Ildefonso. Panginoon, hallelujah, sa pangunguna po ni Pastor Oscar, Panginoon, and Tita Mercy, Lord God, Pastor Mercy, Lord, I pray also, God, that you will continue to empower them, continue to provide all their needs, Lord God, continue to increase, Lord, the passion in their hearts to love you more, to serve you more, Lord, and to serve people, God, that you have been entrusted to them. In the name of Jesus, pasaganahin niyo po ang pamilya po ng pamilyang ito ng publiko, Panginoon. At the same time, Lord God, ng bawat pamilya ng taga San Ildefonso, Lord God, hallelujah, I pray for your divine protection for them, God. Sa lahat po ng mga katuwang na manggagawa, Panginoon, ni Pastor Oscar, Lord God, sa lugar po ng San Ildefonso, patuloy mo silang pangunahan, patuloy mo silang pagkaisahin, patuloy mo patatagin ang kanilang pananampalataya, at patuloy silang maging mabuting katuwang, kapartner, Panginoon, para po sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lugar po ng San Ildefonso. Continue to cover them with your precious blood, Panginoon. And I declare once again victory for their lives, Lord. Victory upon their family, Lord. Victory upon their finances. In the name of Jesus, hallelujah. I rebuke and I demolish every scheme and wiles of the devils upon their life, upon their family, Lord God. In the name of Jesus, upon our brethren in San Ildefonso. Lord, I pray, God, for the precious blood will set them free, Lord God, sa anumang gawa, plano ng kaaway, at patuloy, Lord, ang iyong banal na Espiritu, ang patuloy na maghahari sa kanilang mga buhay, at ikaw, Panginoon, ay sama-sama nilang mabibigyan ng karangalan. Hallelujah. Lord, preserve them, preserve their soul, Lord God, for the glory of your name, O God. Maraming pong salamat, O Panginoon. Ganun din, Lord God, sa mga kapatiran namin, Lord God, dito po, sa lugar po ng Malabon, sa pangunan Pastor Juliet, Lord God. Hallelujah, sa buhay po ni Pare Jairus, Lord God. Hallelujah, ni Pastor Ray, Sir Agnes, Lord, and all the leaders, Lord, we declare once again, Lord, your protection for them. We declare your favor. We declare, Lord God, hallelujah, your abundant blessing, Lord God. Hallelujah, patuloy po nila din mararanasan, Panginoon. Lord, cover them with your precious blood, Lord. I pray for the spirit of unity, spirit of love, Lord God, spirit of acceptance, Lord. I declare also deliverance, Lord God. Hallelujah, sa anumang gawa, plano ng kaaway sa buhay po ng mga kapatiran sa lugar po nito ng Malabon. At Lord, I pray, God, na patuloy mong bigyan ng sapat na kalakas at karunungan ang aming pong Pastor Juliet, Panginoon, as he lead the people that you have been entrusted to your God. Lord, I declare victory upon victory over their lives and the ministry. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Maraming salamat. Galing din po, Lord, sa lugar po ng aming mga kapatid, Panginoon, sa CWSM Quezon City, sa panguna po ni Pastora Mean, Panginoon, and all the leaders, Lord God, hallelujah, ng Quezon City. I pray, Lord, for your divine favor to be upon them, God. I pray, Lord, for the breakthrough, Lord God, spiritually, Lord God, and even, Lord, financially, and even, Lord, in relationship, Lord God, hallelujah. Lord, I pray that you will continue to empower the family of Pastora Mean, Lord God. Pagkaisahin mo sila, patatagin mo sila, patuloy mo silang i-mold upang patuloy silang magamit sa lugar po ng Quezon City. Lord, maraming salamat. I pray that the word of God will be spread, Lord God, to the entire Quezon City, especially, Lord God, in Batasan Hills, Lord God. Hallelujah, it will give an effect, Panginoon, ang buhay po ng pamilya po ni Pastora Mean. Lord, salamat po, pagpalahan niyo po kanilang buhay habang sila po yung nagpapagamit at ginagamit ang kanilang buhay para po sa ministeryo mo, Panginoon. Lord God, Lord, ganun din naman, i-honor mo kanilang mga buhay. I-honor mo yung design ng kanilang mga puso. Maraming salamat po, Ama. Maraming po salamat. And even, Lord God, in the place of CWSM Caloocan, panguna po na inyong Abanikon and Sister Rita, Lord, pangunahan niyo po kami. Continue to give us the strength and the courage and the wisdom, Lord God, that comes from you. And I pray, Lord, that you will continue to bless each one of us. Patuloy mo kaming pasagalahin sa lahat ng aspekto ng aming buhay at upang patuloy, Lord, ang iyong dakilang pangalan ay mabigyan namin ng karangalan. Lord, we thank you so much at dalangin din namin sa mga iba pang lugar na naaabot
Panginoon, ng iyong salita, Lord God, in Japan, Panginoon, Lord God, hallelujah, and even in America, Panginoon, meron kami mga kapatid na sa ibang bansa na ito, Panginoon, Lord God, at sa ibang panig ng at sa ibang panig ng mundo, Panginoon, Lord, right now, Lord, I pray that you're gonna bless them, Lord God, protect them, Lord God, hallelujah, at patuloy mo din silang pasaganain sa bawat aspeto ng kanilang mga buhay, maranasan nilang iyong masaganang pagpapala, Panginoon. Maraming po salamat sa umagang ito, Panginoon. At Lord, akin pong tinatagubin sa iyo, Lord, ang bawat isa na sumusubaybay sa live streaming ito ngayon, Panginoon, Lord God. Maranasan po namin ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na pag-ibig mo na hindi nagmamahal, Panginoon. Hallelujah. At patuloy po ang aming mga buhay na ito ay sama-sama po namin may talaga lamang para sa inyo. Lord, salamat po, O God. Salamat po sa umagang ito. Maraming po salamat. At sa umaga ito, Panginoon, patuloy ko rin hinihiling ang iyong pong kagalingan sa bawat isa na may sakit na ramdaman sa kanya-kanyang tahanan na maaaring mayroong sakit na ramdaman ng ang miyembro ng iyong pamilya. Kapatid, I declare right now the supernatural healing power of God in the name of Jesus. The Lord says that by my stripe, you are healed.